Amen. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay magbabasa ng salita ng Diyos, Mark 10:46-52. Amen. Tayo lahat ay tumayo, tayo magbasa sa aklat ng Marcos, chapter 10, verses 46-52. Sabi rito, dumating si Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaray ay si Jesus, nga taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihakis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na. Dahil sa iyong pananampalataya, noon din nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makarating, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Nawa, Panginoon, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, nang sa ganun, Lord, ay kami ay makapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Diyos. Maraming salamat. Ama, kung kami man ay nagpagkukulang sa iyo, naway linisin niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan. Nang sa ganun, Lord, malaya kami pumasok sa iyong trono ng kaluwalhatian, Lord God. Sa mga oras dito, Ama, maraming salamat sa iyo, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa ating nabasa ay meron pong naglalakbay na ang pangalan ay ang ating Panginoong Jesus, na kung saan mula Judea ay naglalakbay sila kasama ang kanyang mga alagad at marami pang tao papunta ng Jerusalem. Kasi yun ay naglalakbay sila at napadaan sila sa isang lugar na ang pangalan ay Jericho, na kung saan ay naroon yung isang tao na nagngangalang Bartimeo. Sa ibang salita ay sa ibang libro, sa Mark, sa Matthew, kaya sa Luke ay naroon ang nakalagay doon ay bulag lang siya, walang pangalan. At doon naman sa Lucas, I think dalawang bulag yung naroon. Pero pagdating dito sa Mark ay pinangalanan na ang pangalan ay Bartimeo, na kung saan ay isang bulag at humihingi ng limos doon sa daanan ng Jericho. At narinig ng bulag na ito na sa Bartimeo na si Jesus ay paparating. Alam mo kasi ang bulag, yung lola ko dati, yung bulag, matalas yung pandinig. Di ba yung bulag, matalas yung pandinig? At alam nila kung ano ang ginagawa. Kumbaga yung kanilang presensya ay talagang naroon. Bagamat sila hindi nakakita. Yun, napalitaan ni Bartimeo na ang ating Panginoon ay paparating. At yun nga, siguro naghahanda na siya na sa kanyang punta ng ating Panginoon sa pagdaan ay talagang
hihingi siya ng tulong. At dito sa verse 46, ang sabi rito, dumating sina Jesus sa Jericho, nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad, at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timoteo. At meron lang tayong pag-aaralan ngayon. Binibigyan ko ng pamagat ito na ang sigaw ni Bartimeo ay nagpapatigil sa ating Panginoong Jesus. The cry that stopped Jesus. Yun po yung ating pamagat ngayon, na kung saan yung sigaw na yun ay nagpapatigil sa ating Panginoon. Naranasan na po ba natin na sumigaw sa ating Panginoon? Ibig sabihin ng sigaw, hindi yung talagang sisigaw ka. Tayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Nagsusumamo sa ating Panginoon. Kaya ba natin patigilin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating sigaw? Ganun ang ginawa ni Bartimeo, na kung saan ay napatigil ang ating Panginoon. At bagamat siya ay hindi nakakita, hindi subalit alam niya, narinig niya, at siya ay naniniwala na di ba sumigaw nga siya. At nang marinig ng bulag na ang verse 47, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yung tinatawag na the power of cry. Ang tawag doon. Kayang patigilin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Nakagaya ng ating ng ni Bartimeo, na kung saan napatigil ang ating Panginoon. At sa kabila ng kanyang discouragement, kasi di ba pinatigil sila ng mga tao doon na huwag kayong maingay, kumbaga pinatigil. Pero si Bartimeo hindi natinag, lalong lumakas ang kanyang sigaw. So yun po yung tinatawag na power of cry. Nasigaw ng ating ng bulag na to, na si Bartimeo, na kung saan napatigil ang ating Panginoon. Sa Psalms 34 verse 6, ano sabi doon? 34 verse 6. Awit. Mga awit 34 verse 6. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y nililigtas sa hirap at dusa. Amen. Amen. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Si Bartimeo ay isang bulag na halos wala na siyang pag-asa. Subalit, ang sabi ng Psalms ay tinutugon. Saan ano sabi doon? Pakiulit ngayon Psalms 34 verse 6. 34 verse 6. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y ililigtas sa hirap at dusa. Yan. So yun ang ginawa ni Bartimeo, na the power of cry, ang kapangyarihan ng sigaw na yun ay nagpapatigil sa ating Panginoon. So, bilang isang Kristiyano, sabi nga don't stop singing Jesus kung ano man ang mga circumstances na ating dumarating sa ating buhay. Pagka minsan pinipigilan po tayo ng anumang bagay, ano ba yung nagpapapigil sa atin pagkamisan? Yung pagkamisan ay busy tayo, di ba? Amen. At minsan ay
may mga bagay na mahalaga na hirap nating iwanan. Subalit, si Bartimeo ay patuloy na sumisigaw na kahit na pinipigilan siya ng nakakarami. Kumbaga siguro naingayan. Pero tuloy pa rin ang kanyang pagsigaw. Sabi rito sa 48, pinagsabihin siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, siguro, bakit nasabi ni Bartimeo na anak ni David? Ibig sabihin, siya ay talagang nanampalataya na ang Panginoong Hesus talaga ay Panginoon. So, kumbaga, naroon yung kanyang pananampalataya na kung saan ay sa kanyang pagsigaw ay kahabagan siya ng ating Panginoon. So, yun ang nangyari na kung saan ang kapangyarihan ng pagsigaw na yon ay nagpatigil sa ating Panginoon. At tayong pangalawa, nagpatigil sa ating Panginoon, the stuff that changes everything. Sa verse 49, ano sabi doon? Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dali ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Sabi doon, lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, patawag ka ni Jesus, sabi nila. So, yung tinatawag na changes everything. So, kumbaga yung si Bartimeo bilang isang bulag ay nagbago. Yung kumbaga lahat ay nagbago. Kumbaga pinatawag kasi siya ng Panginoon So, naroon na yung kanya tinatawag na kasiguruhan. Kasi pinapatawag So, ang pagtigil ng ating Panginoon kay Bartimeo ay nagpatigil, nagbago ng kanyang buhay na pinakinggan ng ating Panginoon. Sabi rito, si Jesus ay tumigil sa kanyang paglalakad at pinakinggan ang tinatawag na voice of faith. Yung tinig ng mayroong pananampalataya. Kasi kung sisigaw lang tayo, pagka walang pananampalataya, hindi tayo maririnig. Kagaya ng isang inaagasan ng dugo, hindi ba napakaraming tao? Ano sabi ng ating Panginoon? Sino ang humipo sa akin? So, ibig sabihin, maraming tao doon. Bakit sinabi niyang sino? Ibig sabihin, meron talagang humipo. So, yun tinatawag na sinsirong pananampalataya. So, yun ang nagpapatigil sa ating Panginoon. Yung pananampalataya, napaka-tindi ng pananampalataya. Nung inaagasan, 12 years na siyang inaagasan, subalit, sabi ng isang babae, diba, nung sa kwentong yun, na sa loob-loob niya, mahawakan niya lang yung laylayan ng ating Panginoong Hesus, siya ay gagaling. Ganun na lamang ang pananampalataya ng inaagasan na yun, yung babaeng yun. Ganun din si Bartimeo, na kung saan ay sa kanyang pagsigaw, nananampalataya, sigaw ng pananampalataya, sabi niya, nagkaroon ng atensyon sa ating Panginoon, yung sigaw na yun. Na bagaman maraming tao, napansin ng ating Panginoon yung sigaw ng pananampalataya ng bulag na si Bartimeo. So yun, John 6 verse 37, John chapter 6 verse 37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Amen. Si Bartimeo ay kailanman
hindi tinaboy ng ating Panginoon. Bagkus, sabi niya, lumapit ka sa akin. Isang bulag na sa tingin po natin, sa tingin ng karamihan ay walang kwenta, walang kwentang tao, subalit ang Diyos ay hindi tumitingin sa anumang kalagayan mo. Sabi sa English, there is no respecter of person. So wala siyang kumbaga pinipili. Bagkus ang lahat ng taong lumalapit sa Kanya ay binibigyan niya ng pansin. Nakagaya kay Bartimeo, na kung saan sa kanyang pagsigaw ay napahinto ang ating Panginoon sa paglalakad at pinakinggan yung sigaw ng Bartimeo. Ang sigaw kasi niyon ay sigaw ng mayroong pananampalataya. So yun. At yung pangatlo, nung tumayo na si Bartimeo, ay sabi dito sa verse 15, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano yung kanyang inihagis? Yung kanyang balabal. Yung panahon ng Bartimeo, ang balabal ay napakahalaga. So kumbaga ito yung proteksyon sa isang tao noon. Na kung saan inihagis niya lang. So kumbaga sa atin, ano ba ang pinakamahalaga sa atin sa ngayon? Kaya ba natin iwanan na kagaya ni Bartimeo na kung saan ay lumapit siya sa ating Panginoon? Alam mo si Peter, isang mangingisda, pero sabi niya, iniwan niya yung kanyang pamamalakaya at sumunod sa ating Panginoon. Yon, pagkatapos na pinatawag ng ating Panginoon si Bartimeo, ay humakbang siya. Ano ba yung hakbang? Hakbang ng mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Na kung saan anumang bagay na mahalaga kay Bartimeo ay itinapon niya. At anuman bilang isang Kristiyano sa atin ngayong kasalukuyan, ano ba ang mahalagang bagay sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Ang hirap nating itapon at hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Dapat natin gayahin si Bartimeo na kung saan napakahalagang bagay ang kanyang inihagis, yung kanyang balabal. Mahalaga sa kanya yun bilang isang tawag dito sa labas lagi, yung naroon yung kanyang lamig na magpuproteksyon sa kanya ay talagang kanyang tinanggal. Ano ba ang magpuproteksyon sa atin bilang isang Kristiyano na dapat natin tanggalin? Makasunod lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang Hebrew 4:16, ano sabi doon? Hebrew 4:16. Mga Hebreo 4:16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. So, kapag ang mahalagang bagay sa ating buhay ay itinapon natin, anong sabi ng ating Panginoon sa Hebrew 4:16? Na huwag tayong makatubiling lumapit sa trono ng ng habaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ayan. So, hindi po dapat tayo makatubiling. Hindi pa tayo dapat mangamba sapagkat ang sabi ng Panginoon,
lumapit lamang tayo sa Kanya sa panahon ng ating mga pangangailangan. So napakahirap gawin yung mga bagay na hindi hirap. Sa kumbaga bilang isang Kristiyano, yung mga bagay na mahalaga sa iyo, mahirap tanggalin, di ba? At mahirap magsunod sa ating Panginoon. At sabi nga ng Bible, kung ikaw ay karapat-dapat sa akin, ay iwanan mo yung iyong, ano ba yung, anong version? Yung iwanan mo yung iyong Cross. Pamatok. magulang, Kumbaga, kumbaga, hindi mahalaga. Ang pagsunod sa Diyos ay lahat ng iyong mahalagang bagay, mahal sa buhay, kinakailangan ay iwan mo para sumunod sa Kanya. So, yung pananampalataya ni Bartimeo ay tinatawag na faith steps forward. Nagpatuloy. Amen. Verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. At sabi ng 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Ayan. Ang kanyang pananampalataya ay nagpapatuloy. At ang response ni Bartimeo ay talagang sumusunod siya. At bilang isang mananampalataya, tayo pa iniimbitahan ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa atin, ano ba ang gusto kong gawin para sa iyo? Ang tanong yun. Bilang isang Kristiyano, ano ba ang gusto natin sa Panginoon para mangyari sa atin? Ano ba yun? Yun ang sagot naman ng ni Bartimeo, gusto ko pong makakita. Kinakailangan kapag hingi tayo sa ating Panginoon ay specific. Ano ba yung tinatawag na specific? Yung direkta, kung ano yung gusto mo, ay ibibigay ng ating Panginoon kung susunod lang tayo sa Kanya. Na kung saan, sabi ni Bartimeo, Panginoon, Guro, gusto ko pong makakita. Kung tayo po itatawag sa Diyos, kinakailangan specific. Na bagamat sabi nga ng Panginoon na hindi mo pa binabanggit, ay alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Pero, kinakailangan pa rin na speak out nyo. Yung sabihin nyo kung anong gusto mong gawin sa iyo. Yun yun. At hindi lang yung sasabihin mo na kung nag-pray ka na, Panginoon, alam mo ang aking pangangailangan. Ay hindi niya, siyempre, dapat sabihin mo kung ano. Specific. Nakagaya ng bulag na kung saan, sabi dito sa 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Ganon tayo. Dapat, pag tayo humingi sa ating Panginoon na mayroong pananampalataya, ay naroon yung tinatawag na specific na paghingi. Halimbawa, kailangan mo ng pera. Lord, kailangan ko ng pera. Pera. Pero, siyempre, bibigyan ka naman ng Lord yung sapat lang para sa iyo. Baka bigyan ka ng milyon hindi mo kaya manage Di ba? Oo. So yun, kailangan ko ng pinansyal, Lord. Pero merong pananampalataya at sumusunod sa kanyang utos. So yun, pang-apat, ang buhay ay redirected. Nagbago
at naidirect ang buhay ng bulag ngayon. Ano sabi doon sa 52? Sabi ni Jesus kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din, nakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So, hindi lang yung humingi tayo na merong na hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Kinakailangan, kapag ka meron kang hinihingi, may pananampalataya, kinakailangan kang sumunod. Kung paano sumunod kay Jesus at ang bulag, ay ganun din tayo dapat. At yung tinatawag na sabi rito, the miracle leads to discipleship. So, ang bulag ay sumunod sa ating Panginoon at nagpa-disciple. Ibig sabihin ng disciple, ano bang ibig sabihin ng disciple? Yung root word ng disciple is discipline. Nagpa-disiplina si Bartimeo sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng disiplina? Yung mga hindi dapat, kinakailangan ay iwaksipo yun. Yung mga hindi dapat, yung hindi gusto ng Panginoon, kinakailangan na sundin po natin ang ating Panginoon. So, bagamat napakaikli ng mensahe patungkol kay Bartimeo, pero kung inanamdamin po natin, ay kaya po nating sundan ito. Sapagkat kung tayo po ay mahihingi sa ating Panginoon, kinakailangan may power ang ating paghingi. Mayroong tinatawag na faith na kung saan ay punong-puno ng pananampalataya. At kayang patigilin ang ating Panginoon sa ating sigaw ng mayroong pananampalataya. At sabi sa Luke 9:23, sabi doon, Luke 9:23. Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Ayun, yun pala yun. Nadudunan. So kung nais na, ano sabi doon? At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ayun. Amen. So, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kinakailangan ay pasanin natin ang krus araw-araw. Ayun. So, kumbaga, si Bartimeo ay sumunod sa ating Panginoon nung siya ay pinagaling. At dahil sa kanyang pagsunod, ay mayroong paalaala ang ating Panginoon sa Luke 9:23. Yun po yun. Di ba? At bilang isang pangwakas, mayroong isang cry, sabi niya, there is a cry that still stops Jesus. Mayroong isang sigaw na nagpapatigil sa ating Panginoon. Yung tinatawag na sincere. Yung, ano ba yung sincere? Yung seryosong tumatawag sa ating Panginoon, hindi lang yung isang doon sa James 1:6 na sabi doon, kung kinakailangan ay hingi ka sa Panginoon, hindi yung parang alon na tinatangay kung saan. So, there is a cry that still stops Jesus. A sincere, faith-filled cry for mercy. Pananampalataya daw po na mayroong pagtawag na mayroong kahabagan. At naririnig po tayo at nagpapatigil sa ating Panginoon kapag ka mayroong pananampalataya po tayo sa ating puso. At yun po, at hindi lang tayo basta hingi sa ating Panginoon, kundi tayo ay sumunod.
Yun. At hindi naman pipili yung tuwing may problema ka, ihingi ka lang. Pagkatapos hindi ka man lang sumusunod sa Kanya. Hindi ba, bilang isang tao, di ba, magagalit ka. Di ba, pagka hindi ka sinusunod. Ganun din ang Panginoon, mapanibuguin din ang Panginoon eh. Nagsisilos din siya eh. So kumbaga nasasaktan din naman siya eh. At ayun, kinakailangan, kagaya kay Bartimeo, ay sumunod sa ating Panginoon. At yung kanyang balabal, napakahalaga, ay itinapon. So kumbaga, ang mahalagang bagay sa atin na mahirap nating itapon sa Panginoon ay hindi ka karapat-dapat. Kaya nga sabi ng Luke 9:23, ulitin nga natin yung Luke 9:23 bilang isang pangwakas. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mong nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Itakwil niya ang kanyang sarili. Paano natin itakwil ang ating sarili? Paano ba? Ayun. Ganun yun. Kung ano ang gusto mo na hindi naman nakalulugod sa ating Panginoon, dapat mong itakwil yun. At pasanin araw-araw ang cross na kung saan para karapat-dapat ka sa ating Panginoon. So yun, napakaganda yung kwento ni Bartimeo na kung saan ay bagamat siya'y bulag, ay kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Bilang isang tayo Kristiyano ngayon, bagamat imposible na tayo ay magbago sa ating Panginoon, kayang-kaya ng ating Panginoon at tayo ay baguhin sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos at maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kung saan, Panginoon, sa aming pagsigaw, Panginoon, sa iyo nawa. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang aming mga kahilingan na kung saan, Lord God, anuman ang aming kailangan, Lord, alam namin na ito'y tutugunin mo sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pananampalataya. At Lord God, ay maraming salamat sa iyo, Panginoon. Naway, bigyan mo ako, Panginoon, ang bawat isa sa amin na matuto kaming sumunod sa iyo. Matuto kaming magpakumbaba sa iyo, Panginoon, sa ganun, Lord God. Magampanan po namin ang ipinagagawa mo sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.